yung kapatid mo. Ibig sabihin sir, nakita na rin po nila sir yung picture. Ito po yung nakita po nila sa record sir. Oo, ayan ang picture niya sa record. Pero, opo, ayan na yan po. Sa napakahabang panahon nang hinahabol ko ang mga bakas ng kanyang presensya. Sa bawat tanong na walang sagot, sa bawat gabing punong-puno ng pag-asa, ang akala ko'y darating din ang tamang araw at panahon na muli namin siyang makakasama. Pinaghahawakan ko ang posibilidad na balang araw sa gitna ng lahat ng paghihintay ay makikita rin namin siya. Ngunit sa isang iglap, bumuo ang lahat, isang katotohanan ng napakasakit tanggapin ang sumalubong sa akin. Matagal na pala siyang nawala, noong 2019 pa siya ay pumanaw na at ang pag-asa matagal kong iniingatan ay kailanman na hindi na mangyayari pa. Matapos ang mensaheng nagsabing noong March 19, 2019 pa pala huling nasa kanilang pangangalagang kapatid ko. Kanina lang ay punong-puno ako ng pag-asa. Pakiramdam ko ay ilang hakbang na lang at makikita ko na siya. Ngunit sa isang iglap, ang liwanag na iyon ay napalitan muli ng kadiliman at napakaraming katanungan sa aking isipan. Tahimik lamang akong nakatingin sa daan habang paulit-ulit na umiikot sa aking isip ang sinabi ng taong aking nakausap. Kung noong March 9, 2019 pa pala siya wala sa kanilang pangangalaga, saan siya dinala? Mami, hinahanap ka, sir. Bali, Sir, kumarecord tayo. Missing. oh, same picture, same name po ma'am, same Sige, sir, fill up ka muna neta, ha? po ma'am, salamat po. Wala na yung kapatid mo. Positive sir, nawala na talaga siya sir. Sabihin sir, nakita na rin po nila sir yung picture. Ito po yung nakita po nila sa record sir. Oo, ayan ang picture niya sa record. Pero, opo, ayan na yan po. Tsaka yung death certificate niya, sir, nandun po sa amin record. So, kuha ka talaga ng record niya, sir, ng death cert niya sa Mandaluyong City Hall niya, sir. At dahil hindi ko matanggap, nagtanong pa ulit ako para klaruhin at baka mali lang ang aking pagkakarinig. Ibig sabihin sir, confirm na patay na siya sir. Namatay siya noong March 9, 2019. Sir, pwede po ba namin malaman kung sino pong kumuha ng bangkay niya sir? Doon niyo po yung malalaman sa taas, sir. Saan sir? Saan pumunta sir? Eto, punta ka sa main record, hanapin mo si In record po. tanong mo na lang dyan, sir, sa guard. Kung saan ka Salamat sir. ha? Hindi po. May isang bagay na napansin ako, may nabagay siyang isang ahensya na siyang nagdala sa kapatid ko bago ito napunta sa kanilang pangangalaga. Kaya yun ang susunod kong pupuntahan. Ngunit hindi niya nilinaw at sinabi kung saan talaga ito nagmula at kung sino ang may hawak noong siya ay nabubuhay pa. Dito nagsimulang lumalim ang aking hinala, posible kayang may ibang lugar pa siyang Pwede po magtanong pinagdalaan. sir? Yes sir. Saan po dito yung main record sir? Agad na rin ako nagtanong-tanong upang puntahan ang isang opisina na siya nangangalaga ng mga records ng mga pasyenteng na-confine dito. At pagdating ko sa lugar ay dito na ako nagtanong tungkol sa kapatid kong 10 taon nang nawawala at may kapansanan. Pangalan ng pasyente, pangalan ninyo, kaano-ano nyo. Tapos ano pong purpose natin? Kami siyang hinahanap ma'am since 2016 hanggang ngayon. So nga lang wala po kami nakukuha na information Kasi ang ma'am. nagdala yata dyan, social worker eh. Yun yung sa Para may nakapulot sa kanya. Yun ang Po dyan kasi, pagka social worker, talagang hinahanapan natin yan ng solusyon, Opo. kung paano hanapin ang kamag-anak. Pero siguro nagkahanapan, hindi na rin kayo natagpuan. Oh, ma'am, yun ang ano po kasi namin ma'am, marunong po siyang magsalita. Kaya nagtataka po kami bakit hindi nila nakuha yung talagang pangalan ko, pangalan ng mga magulang, plus yung lugar para kahit man lang po sana na turn over po dun sa barangay kung saan siya galing. Marunong po to siya magbasa. Kaso nga lang ang sakit niya po kasi polio at saka epilepsy. Naitanong ko na rin dito, nasa loob ng 3 taon na nakakonfine siya dito. Mula 2016 hanggang 2019 noong taon na siya ay pumanaw na, ay bakit hindi siya nakuha na ng dagdag impormasyon tungkol sa kanyang pinagmulan upang makabalik sa amin at maalagaan. Kaya laki ng panghihinayang ko dahil kung agad siyang nakauwi sa aming pangangalaga ay baka hanggang ngayon ay buhay pa siya. Kasi di ba nagdala sa amin social worker. Kumbaga sa amin naman kasi at our end, syempre dahil social worker yun, tinanggap lang namin. Hindi ba dahil kay pangangailangan din ng pasyente. But beyond that,
Siyempre, kung may kamag-anak yan, talagang hinahanap din po yan ng social worker supposed to be kung saan Opo. siya nakuha. Yung, But anyway, sir, sige, pakifill out sige po mo ma'am. muna yan. Maraming salamat ma'am. Sa sandaling iyon, muli akong nakaramdam ng kakaiba, halo ng emosyon tulad ng takot, kaba, pagkabalisa, panlalamig ng buong katawan at panginginig ng buong kalamnan, pero punong-puno ng pag-asa. Dahil kung may record nga, ibig sabihin may bakas pa rin ang kanyang pinuntahan. Ngunit kasabay nito ay may isa pang katanungan na biglang pumasok sa aking isipan. Halimbawa po ma'am, nadala ko po yung hinihingi nyo pong requirements, birth certificate niya, police blotter, Apa. Sadan po, sorry. malalaman ko po, makikita ko po ba ma'am yung picture niya? Bakit picture po ang panyo? Kasi definitely lahat po ng records namin, baka wala pong picture yung iba doon. Yun nga po ma'am, yun po kasi yung malaking question mark po sa akin ma'am. Kung halimbawa, naibigay ko po sa inyo yung requirements na yun, paano po namin ma'am mako-confirm yung tao kung siya po yung nandun sa record? Kung hindi po namin makita yung picture, kasi kayo na po may sabi na marami pong magkakatulad na pangalan. Nga po, yung picture po definitely kasi kahit ikayo po, di ba, minsan. Kasi patay na po yan eh. Gusto niyo name, date of birth o ano, yun naman ang nandun. Siya po Para yun. mapalitan yung At meron pa akong isang malaking katanungan kung sakaling kumpirmadong ang Mark Barilla Jr. na nasa kanilang record ay patay na. Saan ko pwedeng puntahan o makikita ang bangkay o buto ng aking kapatid na matagal ko nang hinahanap? Pero kung halimbawa po, nandun na po kasi kung siya po talaga yan, saan po namin makikita yung kasunod po kasi niyan, kailangan namin makuha yung bangkay niya kahit buto na eh. Kaya yun po yung Ganito po ha, sir, sasabihan na kita. Pag ganyan po kasi, ang kwan ng hospital po, pag walang claimant po, naturally yan po, idadalhin namin yan po sa UP Morgue. Kaya sa mga sandaling ito ay ayaw ko pa rin maniwala na ang tinutukoy nilang Mark Barilla Jr. ay patay na. At hindi pa rin ako kumbinsido dahil wala silang picture na maipakita sa record nito. mapatunayan namin na patay na siya, hindi na namin siya hanapin kasi patay na eh. Diba? Pero kung ma-confirm namin siya kahit man lang true picture na ay hindi yan siya. May pag-asa pa kami na hanapin sir, siya. Po, may iba-ibang pan po yan na hindi Kaya- lahat po ng pasyente may picture or what. Kaya yung question po ng pamilya doon, bakit hindi natagpuan yung pamilya at bakit hindi siya nagamot? Ay, hindi ganun, sir. Ganito po. Ang sabi, di ba, hindi kayo ang nagdala dito. Yun nga po ma'am. I-inform namin kasi wala kaming ibang way para ma-identify po kung sino yung relative niya po. Hindi, pwede mo po siya ma-identify kung yung pasyente po is marunong magsalita. Ayun po. Pwede naman. Kaya lang po, kung hindi talaga po, walang way po. Kasi Kasi yung ini-interview yan talaga ng doktor kasi- pag stable na o ano yung pasyente. kasi yung Kaya ang mga pagkakataon na ito ay akin nang nilubos-lubos upang malaman ang katotohanan habang ang kapatid ko ay aking hinahanap. Tama ka naman na pag in-interview, pwede na siyang makausap na maayos. May makukuhang information sa kanya po. Pwede, kahit sino po nagdala niya, at may na-identify na relative, i-inform din po namin yun. yun po yung malaking tanong kasi ang 2016 na-confine siya, na-discharge siya 2019. Eh sabi ko kasi dun sa ER, ang tagal niyang na-confine dito within 3 years. Kaya sabi ko, within 3 years, bakit hindi po nakuha yung information kung sinong pamilya niya? Eh marunong po siyang magsalita. Ay, hindi po, yun ang hindi po masagot kasi sa amin po is records. Yun po. Sa puntong ito, isang bagay ang malinaw sa akin. Hindi pa tapos ang paghahanap dahil sa bawat sagot na natutuklasan ko, mas marami pang tanong ang lumilitaw at marahil sa susunod na hakbang na gagawin ko. check kung ano pwede namin. Kayo na lang talaga pag-asa ko ma'am eh. Kayo na lang talaga yung buhay ko na Call us, sir, on Monday Sige after po. lunch. Salamat po ma'am sa oras. Ma'am, salamat po sa oras po ma'am. Sa Thank you pagsagot very po sa much, mga tanong ma'am. Salamat po. Sige po. Sige po. Salamat po. Sa bawat taon na lumilipas, dala ko ang parehong bigat, mga tanong na walang malinaw na kasagutan, mga alaala na pilit kong pinangahawakan na kahit unti-unti na itong kumukupas. Sinasabi nila na ikaw ay pumanaw na, tinanggap ko, o marahil pinipilit ko lang ito'y tanggapin dahil wala naman akong ibang pinangahawakan kundi puro mga katanungan. Pero kung paano kung mali sila? Ngayon, narito ako, nakaharap sa isang katotohanang matagal ko nang hinahabol, isang larawan, isang patunay, isang posibilidad na maaaring magwasak o bubuo muli sa lahat ng pinaniniwalaan ko
Ang larawang iyon ang taong na-rescue sa kalsada. Ikaw ba talaga iyon? Bumibilis ang tibok ng puso ko habang unting-unting lumilinaw ang mga detalye, ang mga mata, ang mga anyo, ang mga bakas ng isang pamilyar na pagkatao. Ngunit hindi sapat ang hinala, hindi sapat ang pag-asa. Dahil ang katotohanan kapag tuluyang nahayag ay maaaring mas mabigat pa kaysa katahimikan. Humingi ako ng malalim at doon ko naunawaan ang paghahanap ay hindi lang tungkol sa sagot. Ito ay tungkol sa lakas ng loob na harapin kung anuman ang matutuklasan. Kaya sa mga tulad ko na patuloy na naghahanap sa gitna ng pagod, ng pagdududa at ng takot, huwag kayong sumuko dahil ang bawat takbang kahit gaano kabagal ay papalapit sa katotohanan. At ang katotohanan gaano man kasakit o kagaan ang siyang magpapalaya sa atin. Hindi pa ito ang wakas dahil hanggat wala pang malinaw na sagot, patuloy akong maghahanap. At sa susunod na pagharap ko sa larawang iyon, handa na akong malaman ang katotohanan.